Hello! Welcome back again sa channel natin. So, meron naman tayong panibagong budget PC build. So, start na tayo. Ang motherboard na gagamitin natin is MSI A520M-A Pro Micro ATX form factor socket AM4. So, tanggalin na natin ang bracket na nakalagay sa motherboard dahil ang gagamitin natin na cooler is yung stock cooler ng AMD. Next naman natin is ang ating processor. So, ang processor na gagamitin natin is AMD Ryzen 5 4600G 6-core 12-thread with integrated Radeon graphics. Sa loob ng box ng ating processor, makikita natin dito yung pinaka-processor, manual, saka yung stock cooler ng processor. Sa lagayan ng processor, meron yan lever. Iangat lang po natin yan. And then, ilalagay na po natin ang ating processor. So, konting ingat lang po kasi nandiyan po nakalagay yung mga pin. Baka mabend po at mabali. Sayang naman po dahil hindi na po natin magagamit yan pag nabend. And then, makikita nyo may triangle din sa isang corner. So, itatapat lang natin yan sa lalagyan natin sa motherboard. So, ibaba na natin yung lever. Yan, para mag-lock na siya. Okay, next naman natin na ilalagay is yung pinaka-cooler na ng processor natin. So, makikita niya, yan yung pinaka-thermal paste na sa ilalim. And then, meron yan 4 na screw. So, itatapat lang natin yan, then screw. Tigta 3 o hanggang 4 na ikot muna sa bawat screw. Then, isagad na po natin yung ikot para mag-lock na po siya. Next is i-connect natin yung connector na CPU cooler fan sa 4 pin na nakalagay sa pinaka-motherboard. Makikita niyo yung 4 pin na yan, lalagayan ng CPU cooler fan, is nasa bandang taas lang yan ng processor. Sa memory naman natin, Kingston brand ang kinuha natin na memory. So, meron siyang dalawang stick na tig 8GB, so total of 16GB siya. DDR4, ang speed niya is 3200 MHz. Yung notch ng memory is itatapat natin doon sa notch ng slot ng memory para mailagay natin na maayos yung memory. Then, press natin yung both side pag naitapat na natin. Sa SSD natin is Gigabyte brand, 256GB, M.2 NVMe Generation 3. Okay, sa SSD natin, pwede nyo pong i-upgrade yan, pwede nyo pong taasan yung capacity. Kaya 256 lang po yung nilagay ko dyan dahil naka-budget build lang po tayo. Okay, so ilagay na po natin sa M.2 slot, then lagyan na po natin ng lock. Sa casing naman tayo, ang casing na ginamit natin dito is Coleman brand. Black color siya, tempered glass, micro ATX ang size ng casing na to. And meron tong 3 libreng color pan, but papalitan natin ng ARGB pan ang casing na to para sa ating build. Actually, nakailang build na ako na gantong casing ang ginagamit ko. Isa sa nagustuhan ko dito is yung side panel na isa. Yan, door type siya. Kaya madali yung access niya sa loob. Okay, i-open ko itong kabilang side panel para mapakita ko sa inyo yung cable management sa likod. Yan, tanggalin muna natin yung side panel na glass para mabaksak natin or mabasag para safe tayo. Tanggalin natin itong front cover para may access tayo para matanggal natin yung mga pan na naka-install sa casing. Tanggalin na rin natin muna itong mga 3 pan na naka-install dito sa casing para mamaya dire-diretso na tayo sa paglagay ng mga ARGB pan para sa casing natin. Yung mga pan na tatanggalin natin dito sa casing is hindi naman ito masasayang dahil gagamitin natin din to sa ibang mga build natin na PC. But for the meantime is tatabi muna natin sila. Ilagay na natin yung backplate ng motherboard sa likod ng ating casing. And then, ihiga natin yung casing natin muna para madali natin mailagay yung motherboard and yung mga screw. Ilalagay natin dito na screw is yung maliliit lang yung merong gasket na metal. Yan, so 6 na screw yung ilalagay natin dito sa motherboard para pangkapit sa pinaka-casing. Huwag po kayo mag-alala, sobrang dali lang po maglagay ng motherboard sa casing. Mag-unboxing muna tayo ng gagamitin natin na power supply. Ang power supply natin is a Dark Plus brand. Okay, true rated po siya na 600 watts. Brand new and seal pa po yung ating power supply. Yung cable nitong power supply na to is mga naka-sleeve na siya. In fairness, mabigat yung gantong power supply and big pan na rin yung nakalagay sa kanya. Ilagay na natin yung ating power supply sa casing. Yan, nilagyan natin ng screw. Okay, i-connect na natin yung mga cable ng power supply sa ating motherboard. Unahin na natin ilagay is yung ATX connector na 24 pin. Itapat nyo lang yung lock na nakalagay doon sa connector para doon sa motherboard para mailagay ng maayos yung cable.
After natin may lagay yung 24 pin na connector, yung 8 pin naman na connector ang ilalagay natin. Pag-iiwalayin natin yun dahil ang kailangan lang ng motherboard natin is yung 4 pin. Next is yung USB 3.0. Next, audio connector and USB 2.0. Sa audio connector, meron dyan na isang walang butas. So, itatapat lang natin yung walang butas sa walang pin din. Ipupush lang natin yung mga connector hanggang sa mag-flat sila para maayos yung pagkalagay natin ng mga connector. Okay, next naman natin na ilalagay is yung mga connector ng front panel. Actually, madami nagkakamali dito, madami nagkakabali-baliktad ng paglalagay. So, ipa-flash ko na lang dyan sa screen natin yung pinaka-diagram para meron tayong guide. Okay, ang next naman na ilalagay natin sa ating casing is yung ating pan. Ang pan na gagamitin natin is yung G-Storm na brand. Phantom model siya, ARGB 3-in-1 na version 2.0. Is redeploying.